Ito mga kapare ko ay ang Itel P55 at currently ito yung pinakamurang 5G smartphone na pwede mong bilhin ngayon sa market. Dahil sa presyong 5,800 plus ay magkakaroon ka na ng Dimensity 6080 chipset which is 5G ready na. I-plus mo pa yung 5,000 mAh battery nito, real 6GB RAM and 128 of ROM, 50MP AI camera at kung ano-ano pa. Pero ang tanong, kamusta naman yung performance nito? Okay ba siya para sa kanyang presyo? And also, ano yung mga bagay na sinacrifice ng Itel para ibigay sa atin yung pinakamurang smartphone na merong 5G chipset? Tara, pag-usapan natin yan. Let's go! Okay, skip muna natin yung unboxing part sa video na to at magpatuloy na agad tayo sa build quality and design ng device na to. Okay, pagdating sa looks nito mga kapare ko, mapapansin nyo naman na ito ay matte finish. And kung makikita ninyo mga kapare ko, yung design niya dito ay merong mga lines na kung saan nagbibigay ng konting detail pagdating sa looks nito, which is para sa akin ay acceptable na. Dahil syempre, hindi nila to ginawang glossy. Dahil para sa akin, kapag hindi glossy yung design ng phone, ay okay para sa akin yan. So, subjective reason lang naman. Dito rin sa back part ay makikita na rin natin yung kanyang dual camera setup na merong 50 megapixel camera at isang AI camera. And then nakalagay na rin dito yung pinaplex ng Itel which is yung 5G band connectivity nila. Kapag pumunta naman tayo sa bottom sides neto, makikita natin dito kapare ko yung 3.5mm audio jack, microphone, charging port, and also isang speaker. Pagdating naman sa right side neto, makikita natin dito yung ating power button aka side mounted fingerprint. At pagdating sa responsiveness ng fingerprint neto ay okay na okay. And also makikita na rin natin dito yung ating volume rock. Sa upper side naman ng phone na to, malinis lang, walang nakalagay dito. And then sa left side naman neto mga kapare ko ay nandito yung ating SIM card tray na kung saan supported ang dalawang SIM and also meron na rin tong memory card slot. Moving on, pag-usapan naman natin yung display part ng phone na to. Okay, for sure, ang unang-una nyo makikita is yung drop notch display ng phone na to. And yes kapare ko, same tayo ng iniisip ngayon. Bakit hindi pa nila ginawa itong punch hole camera setup, diba? Dahil yun naman talaga yung nauuso ngayon na setup at old school na masyado yung gantong design. Pero kung titingnan natin yung specification ng mga kuha natin sa device na to, para sa akin, acceptable na rin yung gantong setup. At ito na rin yung isa sa tinutukoy ko na sinacrifice si Itel para maibigay sa atin sa murang presyo yung kanilang 5G phone, which is acceptable for me. Anyway, pagdating sa display nito, meron tayo ditong 6.6 inches IPS LCD display na merong 90Hz high refresh rate. Pagdating naman sa resolution nito, ito ay naka HD plus 720p resolution lang. And yes mga kapare ko, tama kayo nang narinig, 720p lang yung resolution netong ating Itel P55. And yes mga kapare ko, isa rin to sa part na tinutukoy ko na sinacrifice ng Itel para ibigay sa atin yung 5G connectivity sa murang halaga. And to be honest naman, halos walang pinagkaiba yung 720p resolution sa 1080p resolution. Unless isa side by side comparison mo yung display ng 720p and 1080p resolution display. Makikita mo kasi na talagang mas sharp yung icon ng mga 1080p resolution display unlike sa 720p. Pero to be honest mga kapare ko, mas gusto ko sana na 1080p resolution display na lang itong phone na to kaysa sa 720p. Pero personal choice ko lang naman yun. Kasi akala ko nung una, hindi pa neto supported ang Widevine L1 na 720p resolution. Pero nagulat ako na nag-check ako dahil meron na itong Widevine L1 support mga kapare ko, which is makakapanood pa rin tayo ng mga 720p or HD plus na anime, videos, or movies sa mga favorite nating platform. Isama mo pa yung 90Hz sa supported ng phone na to na kung saan magagamit mo sa mga browsing activities like nagbabrowse-browse ka sa social media, mahilig ka mag-search, or kahit ano pa mga activities na gagawin mo kapare ko dahil mas magiging smooth tingnan yung screen ng device mo. Basta magiging main idea ay magkakaroon ka ng responsive at maganda na phone screen. Lalo na sa mga activities na nabanggit ko kanina. Moving on, pagdating naman sa battery nito kapare ko, meron lang naman tayo ditong 5,000 mAh of battery at supported nito yung 18 watts charging rate. Support nito mga kapare ko, okay naman ako sa specs ng battery niya. However, pagdating sa kanyang charging rate, medyo hindi ako masyado sang-ayon sa part na to dahil 18 watts, siguro abot ka talaga ng 2 hours sa pag-charge para sa 0 to 100 ng device na to. Ang sana ko lang naman dito, ginawa na lang sana nilang 33 watts charging rate para sana 1 hour or less than 1 hour lang ay kaya nating i-full charge to from 0 to 100. Pagdating naman sa storage nito, pare ko, isa sa pinaka good news dahil meron tong real 6GB RAM and 128GB of storage. Ito yung pinaka variant niya usually. Ang maganda dito, real 6GB RAM siya. So marami ka na rin magagawa dito in terms of multitasking. Pwede ka mag-Facebook, YouTube at the same time. And also maglaro ng games kahit na merong mga nagra-run na background apps sa background ng device mo, which is nice. Pagdating naman sa operating system neto, ito ay naka Itel OS 13 na naka Android 13 base.
At kung may mga magtatanong dyan kung ilang taon or ilang months yung makukuha natin na software support update sa device na to, sa ngayon, hindi ko pa yun masasagot kasi as of now, wala pa rin sinasabi si ITEL about dito. Kaya hindi ko to masasagot ng accurately. Pero para sa akin, sa tingin ko, ito ay aabot ng 2 years support update mga kapare ko. Anyway, syempre, tinesting ko din dito kapare ko yung kanyang mobile data connection kasi syempre, ito yung reason kung bakit ka bibili na itong ITEL P55. Ang problema ko nga lang kapare ko, currently sa area ko ay mahina yung 5G band. Kaya hindi ko pa rin mapapakita sa inyo yung pinaka-maximum potential niya pagdating sa ating 5G connectivity. Pero dito sa testing natin, makikita nyo naman dyan, ito ay naka 4G plus at based sa resulta na binibigay nito mga kapare ko ay okay na okay din. Hindi siya mababa at hindi din siya mataas, just a regular reading ng 4G mga kapare ko. Pagdating naman sa Wi-Fi, supported na rin nito yung 5G band. And as you can see, na ma-maximize niya kapare ko yung reading ng Wi-Fi ko. Kasi yung pinalan ko lang naman dito is 250 Mbps. Converge baka naman. Ngayon, punta naman tayo sa usapang gaming performance. Okay, just I said, yung chipset na ginamit dito ay Dimensity 6080 chipset. Octa-core na merong max clock speed na 2.4 GHz na merong GPU na Mali G57 MC2. Same to sa chipset na ginamit sa Tecno Pova 5 Pro. At pagdating naman sa Antutu nito mga kapare ko ay pretty decent naman dahil nakakuha to ng 100,000 plus na Antutu benchmark score. And guess what? Almost magka-level sila ng G99 chipset pagdating sa Antutu benchmark score. At pagdating naman sa thermal technology ng device ito mga pare ko ay okay na okay din. Pasado naman siya, nasa 80% sa loob ng 26 minutes sa pagtetesting ng thermal neto. Pero kagaya lagi na sinasabi ko, mas makikita talaga natin yung performance ng device natin kung itetesting na natin mismo sa game na mga nilalaro natin. Kaya ngayon, simulan na natin. Unang-una sa MLBB, meron tayo ditong super frame rate and ultra graphics support which is reasonable dahil naka 90Hz support lang naman itong device na to. Pagdating sa kanyang gaming performance kapare ko ay okay na okay. Smooth na smooth yung gaming experience natin dito pagdating sa MLBB. Kayang-kaya niyang i-handle to kahit maraming clash na nangyayari. Pero sometimes kapag meron ng clash or maraming mga nangyayari sa screen, meron tayong mga makikita na FPS drop. Pero hindi naman siya ganun ka-noticeable mga kapare ko. As in, pailan-ilan lang talaga siya na hindi naman nakaka-apekto sa gaming experience natin sa device ito habang naglalaro ng MLBB. Kung magkakaroon man siya ng FPS drop, bihira as in parang one frame lang and then bang, okay na ulit. Hindi siya kagaya ng iba na sunod-sunod yung pag-FPS drop. Sa kanya, one frame at a time mga kapare ko. So syempre, dahil 5G supported itong device ito, tinry natin maglaro using mobile data. At ito yung nakuha natin. Kitang-kita niya naman na stable green ping lang tayo dyan mga kapare ko at okay na okay, playable na playable. However, nakadepende po yung result nito mga kapare ko sa area natin ha. Maaari kasing maganda yung coverage dito nung network na ginagamit ko and then sa inyo ay hindi naman ganong kagandahan. So mag-iiba-iba talaga yan pagdating sa area kung nasan man tayo. Kaya, yeah, wala ka tayong problema pagdating doon. Anyway, yung sinunod ko naman naging dito mga pare ko is itong Genshin Impact. Syempre, tinry pa rin natin kahit alam kong mabigat. And then ito yung settings niya. Playable ka pare ko ang Genshin Impact sa device ito at medium settings and naka 60 FPS settings. So, customized settings to. Pero, pagdating sa kanyang FPS, hindi siya 60 FPS permanent. For sure, naglalaro yung FPS neto sa 40 to 49 or kaya minsan 40 to 50. It depends. Pero hindi ko nakita na pumalo to ng 60 FPS. Pero pagdating sa kanyang gaming performance, playable naman ang Genshin Impact dito. However, medium graphical settings nga lang. Pero hindi din natin may iwasan dito yung mga FPS drop. Talagang dito madami tayong makikita unlike dun sa MLBB na pasulyap-sulyap lang. And then, yeah, hindi naman ganun ka-powerful talaga yung chip na Dimensity 6080. Kaya wala na rin tayong masyadong ipupula pa sa device ito pagdating dito. Pero except the fact na kaya niyang i-handle or mag-run ng Genshin Impact, okay na yun para sa akin. So wala na akong masyadong doubt pa pagdating sa performance netong device na to. Lalo na dito kay Genshin Impact. And then yung sinunod ko namang game mga kapare ko is itong Firelight 84. Isa sa pinakamabigat na game ngayon. At ang supported settings siya dito is HDR graphics and then extreme frame rate na settings. At pagdating sa gaming performance nito kapare ko sa setup na to, okay naman at playable. However, mas maraming FPS drop ako nararanasan sa ganitong setup. Kaya after ng game na to mga kapare ko ay sinetup ko sa balance graphics yung graphics natin dito at tinry ko ulit maglaro. And then ayun, nakakita na tayo ng magandang performance. Pinapakita lang dito mga kapare ko na hindi porket supported yung HDR graphics ay okay na rin siya pagdating sa performance. So, ibig sabihin, kinakailangan pa natin itong i-adjust sa balance para magkaroon tayo ng decent performance
performance in terms of Farlight 84. And in terms of FPS ng game na ito mga kapare ko sa kanyang built-in FPS reader, ay makikita naman natin dito mga kapare ko na okay na okay. Nasa 50 to 60 pero hindi siya nag-maintain ng 60 Pabalik-balik siya sa 50, 60, 50, 60 lalo na kapag maraming mga nangyayari. Pero kapag wala namang masyadong actions or wala namang mga bagay-bagay na mga nangyayari, walang explosion, etc. Nagmi-maintain naman siya sa 60 and 70 FPS. However, yun nga, pag may team fights or meron ng mga labanan, marami ng mga animation, bumabagsak to sa 50 to 40 FPS. And syempre, tinry din natin to sa CODM. And guess what? Same lang din ang G99. Ang sakit nito. High frame rate, medium graphics. At pagdating sa performance, kahit hindi ko nasabihin yung performance nito matik na naman. Okay na okay yung performance sa mga gantong chipset talaga pagdating dito sa CODM. However, yun nga, ganun lang yung graphical settings niya at frame rate settings niya. Kaya hindi din ganun napoforce yung chipset na mga kagaya nitong Dimensity 6080, G99 kasi hindi naman sila ganun napoforce mga kapara ko yung mag-render ng graphics, ng FPS. Hindi naman sila masyadong napoforce kaya talagang maganda yung performance sila dito pagdating sa game na to. Kasi unang-una, hindi naman powerful yung chipset kaya reasonable din. And then, yeah, hindi ko na kailangan pang elaborate pagdating dito sa CODM. Okay na okay, playable na playable. However, yun nga, graphical settings is medium pa rin hanggang ngayon. Frame rate hanggang high pa rin hanggang ngayon and for sure, around 60 or 50 FPS yung nakukuha natin dito sa CODM. And that's all. Anyway, ngayon, pag-usapan naman natin yung camera specs ng device ito dahil talagang maganda rin yung camera niya. Pagdating sa rear camera nito, ito ay naka-dual camera setup. Meron tayo ditong 50 megapixel camera which is yung main camera natin. And then nandito na rin kapare ko yung kanyang AI camera na usually baka hindi mo rin gamitin. Sana ginawa na lang nila tong telephoto lens, di ba? Pagdating sa photo quality nito kapare ko ay okay na okay. Dahil makikita natin dito na vibrant and also saturated yung kulay ng mga photos sa to. And usually mga kapare ko nagulat ako sa photo quality nito dahil talagang hindi mo aakalain na shoot to sa budget level phone. Dahil kung makikita mo halos parang pang mid-range level siya dahil detailed yung photo, okay din yung kanyang color, hindi ganun ka-washout, hindi din ganun ka-saturated or hindi ganun ka-enhance. Kumbaga, okay siya, nandun siya sa level na katamtaman lang. Pero minsan, meron pa rin itong mga flaws lalo na sa mga color green and then pag sobrang init or sobrang tirik na tirik yung araw then nag-take ka ng photo sa color green, medyo nag-wash out yung color niya. Pero sa ibang kulay, hindi ko naman yung nakita. However, yung mga na-testing ko lang, mga red, pink, violet, at kung ano-ano pang mga colors. Pero pagdating talaga sa green, dun ko siya nakita na medyo nag-wash out. Pagdating naman sa video na ito mga kapare ko, okay na okay din. By the way, kaya nga pala na ito mag-shoot ng 1080p at 30 fps and then ito yung kanyang sample. As you can see, okay na okay naman. Hindi nga lang ganun ka-decent at huwag na nating asahan ng mas maganda pa na stabilization pagdating dito dahil wala naman tong OIS or EIS and also 30 fps lang naman. So wala tayong kinakailangang asahan pagdating sa stabilization niya. Pero pagdating sa quality, nandun, shaky nga lang. Yun lang yung masasabi ko sa camera part nito. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung pros and cons na nakita ko dito sa device na to. Unahin muna natin yung pros. So pros mga kapare ko, unang-una yung kanyang 5G connectivity para sa kanyang presyo. Napakalaking bagay niyan lalo na ngayon dahil in future talagang 5G na yung mamamayagpag kapare ko dito sa Philippines for sure yan. Hindi nga lang ganun kabilis pero for sure aabot tayo sa part na yon. Pagdating naman sa kanyang gaming performance, andun din isa rin yung sa pinaka nagustuhan kong pros niya dahil may bubuga at may hatak naman yung chipset na meron to. Yun nga lang, medyo kinakailangan nyo mag-TS sa mga medium or kaya low graphical settings sa iba't ibang games sa madalas nating nilalaro para sa mas better and smooth performance ng game na yun doon. And syempre hindi mawawala sa pros ko yung kanyang camera. Maganda talaga mga kapare ko, to be honest, walang halong boka, as in maganda yung kanyang photo processing. Sa video nga lang siya sablay pero pagdating sa photo niya, kapag nag-take ka ng photo dito, pwede mo na agad i-post sa social media, my day, it depends on you, na hindi mo pagkakamalan na tinake lang sa isang budget level phone. Ngayon naman, pag-usapan natin yung cons. Unang-una yung kanyang water drop notch display pagdating sa camera. Hindi ko talaga yun gusto kasi medyo old school na itsura yan ng mga smartphone noon. Pero kagaya nga na sinabi ko, ito yung sinacrifice ng ITEL para mabigay sa atin yung 5G connectivity, which is reasonable naman mga kapare ko. Pangalawang cons ko naman mga kapare ko is yung AI camera nito. Kagaya na sinabi ko kanina, bihira yung magamit yung AI camera na yan or yung auxiliary lens camera na yan. Kasi usually gimmick lang naman talaga yan. Kung ginawa nila yung telephoto, mas mapapakinabangan pa yan. Kaya yun yung isa sa pinaka-cons ko sa kanya. Halos lahat na mayroong mga auxiliary lens or AI lens na camera dyan sa mga smartphone na nilalabas ngayon, lahat yan mga pare ko is gimmick. Mas maganda i-setup na lang nila yan ng telephoto, okay pa. And then yung pinaka last cons ko naman sa kanya, which is medyo na-off talaga ako nung nalaman ko yung gantong specs niya, yung kanyang 720p resolution display. Kagaya nga na sinabi ko, halos wala namang masyadong pinagkaiba yung 1080p sa 720p. Pero hindi natin maiaalis yung fact na 1080p is 1080p and 720p is 720p.
Yun lang naman yung reason ko. Anyway, yun lang kapare ko yung full review natin about dito sa Itel P55. Pasensya na, medyo natagalan tayo sa pag-release nito dahil marami tayong mga ginawa. Pero makakabalik na ulit tayo sa dati nating schedule kaya abang-abang kayo sa mga susunod natin na reviews. Anyway, yun lang. This is your boy para kay Steven Terps. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa next video and sa comment section ng video na to. Yun lang. Peace!